dami po ng question ko eh. Ano po yung una? Magpakilala po, ano? Ako, introduce yourself, full name, and then gender, and then anong work po, and then paano po po kayo nagkakilala ng mga asawa? Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Bishop Aaron Joseph Odpina Macalalay. Ako po ay taga Pangasinan, originated from Pangasinan, and naka-base na po dito sa Manila. Nagdaling po akong Pasay, tapos nandito na po ako sa Taguig. Ayun, so saan po nag-mission? Ayun, so yung question ko is what made me decide na mag-mission. Una po, ang father ko that time, he was my branch president. So dahil branch president ko yung tatay ko, magagalit po siya pag di ako mag-mission. So nagagalit po siya sa akin. Binigyan niya po at the age of 19, binigyan po niya ako ng application form. So wala pa po online po that noon, huwag niya na po alamin kung kailan po yun. Pero ayun, binigyan po ako ng application form, and as far as I know, natenga po yun sa desk ko ng ilang buwan, 4 na buwan yata, bago po inasikaso. Kasi po, during that time po, ako po ay marami po akong kaibigan na non-members, at masaya po ako sa amin. Pero what made the sudden change, siguro what made me realize na kailangan ko mag-mission, siguro there came a time na natauhan po ako, parang gano'n. Kasi po, napagalitan po niya ako, tinawag niya ako sa office niya. Yun nga po. And then, sige po, mag-mission na po ako, so inasikaso ko na po yung Pero to make the story short na lang po, to be honest po, brothers and sisters, during that time, since yun naman po yung tanong po nila, napakahirap po itong sagutin from my part. Pero alam ko naman na some of us here, siguro makaka-relate, During that time po, talagang yun nga po, gaya nga po na sinabi ko, mas malapit po ako sa mga non-members. And may mga friends din po ako sa church, pero I just go to church because of my family, or my parents, leaders po sila, so kaya sumisip po ako. Pero during that time, mas masaya po ako sa labas, kasama ng mga kaibigan ko. Pero because of my father, sa kanyang pag-insist po sa akin na to go on a mission, yun po yung nakapagpabago ng buhay ko. Na kung saan it made me realize kung gaano po ka-importante ang pag-mission. So, tinry ko po na mag-work sa missionary, basahin yung Book of Mormon, and little by little, na-feel ko po na ito po pala yung tamang gawin. Ito po pala yung dapat na gagawin. And then, when I was in the FTC na po, actually, dami pong nangyari talaga eh. Pero siguro hindi ko na isa-isa. Nung nasa FTC na po ako, doon lang po ako, I think, first week pa lang po naman yan. Sinalish po kami ng teacher po namin about yung nakasulat po sa Moroni, chapter 10, verse 5, to ask God kung totoo po yung Book of Mormon. And never in my whole life, tinanong ko po ang Diyos kung totoo po ang Mormon. Alam ko, nagka-testimony ako, binabasa ko yung testimony ko, kasi as little as 7 years old, nagka-testimony na po ako kasi bibigyan ako ng papel ng tatay ko. Magpasahin ko sa parating. So, somehow yun, ginagawa ko yun. Pero, during that time po, talagang grateful po ako kasi nung that time na tinry ko po yung challenge na yun, nagtinanong ko sa Diyos. After my prayer po, I received an answer. Yun na po, nagtuloy-tuloy na po yun. Na kung saan, very grateful po ako kahit ganun po yung magulang ko, magagalitin. Kasi nga po, gusto nila mag-mission ako. And yun, hindi ko po pinagsisisihan. Tama po yung landas po na yun na ginawa ko. At yun, kaya ako nandito po ngayon. Dahil po sa nangyari pong spiritual experience po na yun, ako po ay 19 years old. Although may sarili po akong decision noon, pero dahil nga po sa sinunod ko pa rin yung magulang ko, and tinalo ko po yung hamon sa Moroni, na about asking God
nagkaroon po ako ng sarili ko pong testimony. At yun na po, yun na po yung simula. At kahit nasaan na po ako mapunta, talaga po yung testimony po na yun na this church is true. And yun din po yung naging drive ko sa akin para tapusin po yung mission ko at maging successful po ito. So, yun. Yun po yung story.